Sino ang babaeng general? Kilala mo ba siya? Kung hindi, panoorin mo ang video na ito para malaman mo. Sa bayan ng San Miguel, Bulacan, isinilang si Trinidad Tecson noong 18 ng Nobyembre taong 1848. Mula pagkabata, ipinakita na niya ang pagiging palaban at matapang na diwa. Siya ay matuto ng pagbabasa at pagsusulat kahit babae sa panahong iyon. Habang lumalaki, nasaksihan niya ang pagmamalupit ng mga Kastila sa mga kababayan niya. Doon nagsimula ang kanyang galit at pagnanais na lumaban. Nang sumiklab ang rebolusyon noong 1896, hindi siya nagdalawang isip na sumama. Hindi siya ordinaryong miyembro, kundi isa sa mga unang kababaihang lumaban sa harapan. Sa bawat labanan, dala niya ang tapang at malasakit ng isang ina. Tinawag siyang ina ng biyak na bato ng kanyang mga kasamahan. Siya ang ina na nagbibigay lakas, gamot, at pagkain sa mga rebolusyonaryo. Madalas ay siya rin ang naglalakad mag-isa upang makahanap ng tulong. Sa mga gabing malamig at delikado, hindi siya natakot maghatid ng mensahe. Isang beses, tinakasan niya ang isang Kastilang checkpoint sa pamamagitan ng talino at tapang. Kasama siya sa mga operasyong militar sa ilalim ng pamumuno ni Emilio Aguinaldo. Sa biyak na bato, siya ang nag-alaga ng maraming sugatang katipunero. Wala siyang takot humawak ng armas at lumaban kung kinakailangan. Minsan, pinangunahan niya ang isang paglusob sa kampo ng mga Kastila. Pinatunayan niya na ang kababaihan ay may lugar sa digmaan. Sa gitna ng kagubatan, nagtayo siya ng mga pansamantalang klinika para sa mga sugatan. Gumagamit siya ng mga halamang gamot at lumang kaalaman para magpagaling. May pagkakataong siya lang mag-isa ang nag-alaga ng buong unit na nasugatan. Ngunit kahit sa pag-aalaga, dala pa rin niya ang kanyang armas. Kilala rin siya sa pagiging maayos, disiplinado, at masigasig. Pinahanga niya hindi lang ang kanyang mga kasama kundi pati mga lider ng rebolusyon. Sa kanyang puso, ang tunay na laban ay ang laban para sa bayan. Hindi siya huminto kahit nang magkaroon ng kasunduan sa biyak na bato. Alam niya na ang kalayaan ay hindi nabibili sa usapan kundi ipinaglalaban. Kaya't kahit sa panahon ng katahimikan, nanatili siyang handa. Nagpatuloy siya sa pag-organisa ng mga kababaihan upang suportahan ang kilusan. Tinuruan niya ang iba pang kababaihan na magtanggol ng sarili. Naging simbolo siya ng lakas ng loob at katalinuhan. Sa bawat halakhak at luha, dala niya ang bigat ng pakikibaka. Si Trinidad Tecson ay naging buhay na alamat ng rebolusyon. Nang bumagsak ang biyak na bato, hindi siya tumigil sa paglilingkod. Patuloy niyang itinaguyod ang laban hanggang sa panahon ng mga Amerikano. Hindi siya sumuko sa bagong mananakop. Nagpatuloy siya bilang tagapagturo at tagapayo ng mga bagong lider. Ipinaglaban din niya ang karapatan ng kababaihan. Hanggang sa huling hininga, siya ay nanatiling tapat sa bayan. Siya ay namatay noong ika-28 ng Enero taong 1928 sa edad na 70. Sa kanyang libingan, binibigyang galang siya taon-taon. Ang kanyang kwento ay patuloy na binibigkas sa mga paaralan. Ginuganita siya sa mga aklat ng kasaysayan bilang huwaran. Sa kasalukuyan, siya'y isang inspirasyon ng kababaihan. Ang kanyang pangalan ay itinataas tuwing ipinagdiriwang ang Araw ng Kalayaan. Makikita ang kanyang imahe sa mga monumento at plaque. Sa mga sundalo, siya ay simbolo ng tapang. Sa mga ina, siya ay simbolo ng sakripisyo. Sa mga kabataan, siya ay simbolo ng pag-asa. Isinabuhay niya ang tunay na kahulugan ng paglilingkod. Hindi siya naghintay ng pagkilala, ngunit nakuha niya ito. Hindi siya humiling ng gantimpala, ngunit naging bayani siya. Ang kanyang buhay ay isang paalala na walang maliit na papel sa laban. Si Trinidad Tecson ay kababaihang Pilipina na buong tapang na yamakap sa laban. Isa siyang mandirigma, isang ina, isang rebolusyonaryo. Buhay pa rin ang kanyang alaala sa bawat Pilipinong lumalaban para sa tama. Sa puso ng bayan, siya ay hindi kailanman nawala. Hanggang ngayon, siya ay patuloy na nagbibigay lakas.
Si Trinidad Texon ay buhay sa ating kasaysayan at sa ating pagkatao. At habang may nagmamahal sa bayan, hindi kailanman mamamatay ang alaala ng ina ng biyak na bato. Ikaw, ano ang masasabi mo? Pwede ka ba maglagay ng komento? At kung nagustuhan mo ang video ito, pwede ka ba mag-like at subscribe? Salamat po.